Can you repeat that? I can't understand your accent. Yeah, maybe go back to where you came from. This isn't your country. Tahimik lang si Zenia. Nakayuko. Pinipigilan ng luha habang nagtatawanan ng lahat. Honestly, nakakahiyang pakinggan. Dagdag pa ng isa. Lumipas ang panahon. Isang araw, tumigil ang lahat ng may dumating na black SUV sa harap ng paaralan. Bumukas ang pinto. Lumabas si Zenia. Elegante, kumpiyansa. Napapalibutan ng kamera at bodyguards. Isa na siyang singing superstar. At sa sandaling iyon, lahat ng dating nang-iinsulto sa kanya ay napahiya, napaimik. At hindi makatingin dahil sa isang sinabi niya lang. Lahat ay napayuko. Hello mga ka-Ate Jane! Na-miss niyo ba ako? Ako miss na miss ka na kayo. Medyo matagal na since our last upload dahil medyo nagka-problema sa YouTube channel natin. But we are very happy to be back and this time, makakasama niyo na ako. Makakapagtsikahan na tayo. So salamat sa pagbisitang muli sa mga kwento ni Ate Jane at sana'y mag-enjoy kayo sa mga handog naming kwento. Handa na ba kayo para sa kwento natin ngayon? Sit back and relax at magsimula na tayo! Magsisimula ang ating kwento sa tahimik na pangarap ng ating bidang si Zenia. Maagang nagising si Zenia Cruz sa maliit niyang apartment sa Texas. Tahimik ang paligid, tanging ugong ng mga sasakyan sa malayo at mahihinang tunog ng kapitbahay ang maririnig. Sanay na siya sa ganitong buhay. Simple, tahimik, at puno ng pangarap na hindi niya masabi kahit kanino. Habang inaayos niya ang kanyang buhok sa salamin, napatingin siya sa sarili niya. Good morning, Zenia. Kaya mo to. Bulong niya at bahagyang may diin ang kanyang Filipino accent. Iyon ang bagay na hindi niya kayang itago. Ang kanyang pinanggalingan. Pagdating sa public school kung saan siya nagtuturo, agad siyang sinalubong ng ingay ng mga estudyante. May halong kaba at excitement ang nararamdaman niya. Hindi ito ang unang beses niyang magturo, pero bawat araw ay parang panibagong laban. Good morning, class! Masigla niyang bate. Good morning! Sagot ng ilan, pero may ilang estudyante sa likod ang nagbubulungan. Did you hear that? Her accent. Yeah, it sounds funny. Hindi iyon nakaligtas sa pandinig ni Zenia. Saglit siyang natigilan, pero ngumiti pa rin siya. Sanay na siya. Hindi ito ang unang beses na narinig niya ang ganitong klase ng bulong. Today, we will talk about creative writing. Patuloy niya. Pilit na pinatatatag ang boses. Habang nagtuturo siya, may mga estudyanteng nakikinig ng mabuti, lalo na ang ilang tahimik sa unahan. Kita niya sa kanilang mga matang interes at respeto. Iyon ang pinanghahawakan niya. Isang batang babae ay nagtaas ng kamay. Miss Cruz, I like how you explain things. It's easy to understand. Napangiti si Zenia. Thank you. Sagot niya na bahagyang nanginginig ang boses. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa munting pag-asa. Hindi lahat ay nakatingin sa kanyang accent. May ilan pa ring nakakakita sa kanyang halaga. Well, I can totally relate to Zenia somehow kasi madami akong naririnig ng mga experiences ng mga teachers, Filipino teachers sa US na may ganitong experience. Let's see, pagpatuloy natin kung ano magiging experience ni Zenia. Pagkatapos ng klase, nagtungo si Zenia sa faculty room. Inilapag niya ang kanyang mga gamit at tahimik na naupo. Sa kabilang mesa, naroon sina Miss Harper at Mr. Collins. So today, we will talk about creative writing.
Panggagaya ni Miss Harper, sabay tawa. Tumawa rin si Mr. Collins. Don't forget the accent, make it stronger. Mas lalong lumakas ang tawanan. Nanigas si Xenia sa kanyang kinauupuan. Hindi siya lumingon. Pero malinaw sa kanya na siya ang pinag-uusapan. Honestly, I don't know how she got hired. Dagdag na Miss Harper. Students need proper English. Not that. Parang may kumurot sa puso ni Xenia. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili niya. Pero pinili niyang manahimik. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang notebook at nagkunwaring may ginagawa. Pero sa likod ng kanyang katahimikan, may kirot na hindi matanggi. Kinagabihan bumalik si Xenia sa kanyang apartment. Pagpasok pa lang niya, agad niyang isinara ang pinto at napabuntong hininga. Doon niya lang hinayaan ang sarili niyang mapagod. Umupo siya sa gilid ng kama, tahimik. Walang mask, walang pilit ng ngiti. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo siya at kinuha ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang recording app. Saglit siyang tumingin sa kisame. Parang kinakausap ang sarili. Okay, isa lang. At nagsimula siyang kumanta. Malambing sa umpisa, pero unti-unting lumalakas. Ang boses niya ay puno ng emosyon. Soulful, malalim, at tila may sariling kwento. Hindi ito ang boses ng isang guru lamang. Ito ang boses ng isang nangangarap. Habang kumakanta siya, unti-unting nawawala ang sakit ng araw. Napapalitan ito ng pag-asa. Pagkatapos pakinggan niya ang recording, napangiti siya. Isang ngiti na bihira niyang ipakita sa iba. Someday, bulong niya. Pangarap niyang maging singer. Pero sa ngayon, lihim na muna ito. Isang pangarap na tinatago sa pagitan ng katahimikan at realidad. Aba, bongga tong si Xenia. Mukhang singing teacher. Magpatuloy tayo. Kinabukasan muling pumasok si Xenia sa paaralan. Sa hallway pa lang, napansin siya ng principal na si Principal Diane Reeves. Miss Cruz, tawag nito. Yes, ma'am. Magalang na sagot ni Xenia. I've been observing your class, sabi ng principal. Your students seem engaged. That's rare these days. Nagulat naman si Xenia. Thank you, ma'am. I'm just trying my best. Oh, that's more than enough. Ngumiti ang principal. Keep it up. Hindi alam ni Xenia kung paano magre-react. Hindi siya sanay sa papuri, lalo na sa lugar na ito. Pero sa di kalayuan may mga matang nakamasid. Si Miss Harper, nakatayo ito sa may pintuan. Nakakunot ang noo. So now she's the favorite? Bulong niya sa sarili. Lumapit si Mr. Collins. What's wrong? That new teacher, Miss Accent? Sagot niya na may halong inis. The principal seems to like her. Oh, maybe she's just trying too hard. Sagot ni Mr. Collins. Umiling si Miss Harper. No, people like her. They get sympathy. That's how they win. Napatingin siya kay Xenia na masayang nakikipag-usap sa isang estudyante. At doon nagsimula ang inggit. Isang tahimik na galit na unti-unting nabubuo. Sa gitna ng ingay ng paaralan, nananatiling tahimik ang laban ni Xenia. Hindi niya alam na ang simpleng araw na ito ang simula ng mas mabibigat na pagsubok. Pero sa puso niya, may isang bagay na hindi kailanman mawawala. Ang kaniyang pangarap. At kahit pinagtatawanan ng kaniyang accent, kahit minamaliit ang kaniyang pagkatao, may isang katotohanan na unti-unting magpapabago ng lahat. Hindi hadlang ang kaniyang boses. Ito ang magiging dahilan ng kaniyang pag-angat. Wow! Tingnan natin kung paano gagamitin ni Xenia itong talent niya. Magpatuloy tayo.
Isang malamig na umaga sa Texas, tila mas mabigat ang hangin kesa karaniwan. Habang naglalakad si Xenia papasok ng paaralan, may kakaibang pakiramdam na gumugulo sa kanyang dibdib. Pagpasok niya sa faculty room, napansin niya ang tahimik ang paligid. Hindi tulad ng dati na may halakhakan at usapan. Ngayon ay tila may mga matang nakatingin sa kanya at agad ding umiiwas. "Good morning," mahina niyang bate, ngunit walang sumagot. Unti-unti siyang naupo sa kanyang upuan. Hinawakan niya ang kanyang bag. Parang naghahanap ng lakas. Biglang bumukas ang pinto. "Miss Cruz, can you come to my office?" Malamig na sabi ni Principal Reeves. Tumango si Xenia, kahit hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya ng sobra. Sa loob ng opisina, ramdam niya agad ang bigat ng sitwasyon. Amoy ng kape at papel, ang hangin, pero hindi iyon nakatulong para gumaan ang pakiramdam niya. "Miss Cruz," panimula ng principal, seryosong muka. "We received several complaints about you." Parang biglang bumagal ang oras. "Complaints?" Tanong niya na nagugulahan. "Yes. Unprofessional behavior. Poor communication. Some students said they feel uncomfortable." Nanlaki ang mata ni Xenia. "That's not true, ma'am. I always try my best." Nanginginig niyang sagot. Ibinaba ng principal ang isang folder sa mesa. "These are written reports." Kinuha iyon ni Xenia. Isa-isa niyang binasa. Parang kutsilyong tumatama sa dibdib niya bawat salita. "She cannot communicate properly. Her accent makes it hard to understand. She shouldn't be teaching here." Napahawak siya sa dibdib niya. "Ma'am, this is not fair. No one told me about this." Tumahimik sandali ang principal. "I am sorry, Miss Cruz, but due to these concerns, we've decided not to renew your contract." Parang gumuho ang mundo ni Xenia. "Oh, please, ma'am. I need this job." Halos pabulong na sabi niya. Pero umiling lang ang principal. "The decision is final." Paglabas niya ng opisina, parang wala na siyang marinig, kundi ang tibok ng puso niya. Sa hallway nakita niya sina Miss Harper at Mr. Collins. Nagkatinginan sila. At bahagyang ngumiti si Miss Harper. Hindi ngiti ng kabaitan, kundi ngiti ng panalo. At doon, napagtanto ni Xenia na hindi aksidente ang lahat. Medyo masaklap ang nangyari kay Xenia, pero tignan natin kung paano siya babangon. Makulimlim ang langit nang bumalik si Xenia sa kanyang apartment. Parang sumasabay ang panahon sa bigat ng nararamdaman niya. Pagpasok pa lang niya, may kumatok agad sa pinto. "Open up!" Malakas na boses ng babae sa labas. Binuksan niya ito. Naroon ang babae sa admin. Nakasimangot, may hawak na clipboard. "You're late on your rent." Matigas nito ang sabi. Ma'am, just a few days. I just lost my job today. Please, give me more time." Pakiusap ni Xenia. Ngunit umiling ang babae at may halong irita. "That's not my problem." Napansin ni Xenia ang dalawang tenant sa kabilang unit. Parehong puti. Natahimik lang na nakatingin. Alam niya, mas matagal nang hindi nagbabayad ang mga yon. Pero hindi sila pinaalis. "Please, I'll pay. Just a little more time." Halos umiyak na si Xenia. Tumaas ang kilay ng babae. "You people always say that." Malamig nitong sagot. "If you can't afford to live here, then go back to where you came from." Parang sinampal si Xenia. "You don't belong here anyway." Nanlabo ang paningin niya. Hindi siya sumagot. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil masakit. Ilang oras lang ang binigay sa kanya. Tahimik niyang niligpit ang kanyang mga gamit. Isang maliit na maleta, isang bag, ilang damit.
Habang nilalagay niya ang microphone headset na ginagamit niya sa pagtuturo, napahinto siya. Ito na lang ang natira sa dating buhay niya. Tumulo ang luha niya. 1, 2, sunod-sunod. Sa labas naririnig niya ang pagtawa ng ibang mga tao. Ang ingay ng lungsod na parang walang pakialam. Paglabas niya ng apartment, dala ang kanyang mga gamit, hindi siya lumingon. Pero ramdam niya, iniwan niya ang isang bahagi ng sarili niya roon. Sinasabi ko na nga ba, when it rains, it pours. Magpatuloy tayo. Gabi na nang makarating si Zenia sa isang maliit na convenience store. Quick Mart. Pagod, gutom at wala ng lakas. Pumasok siya sinalubong ng malamig na hangin mula sa aircon at amoy ng instant noodles at kape. Kumuha siya ng isang tinapay at bottled water. Paglapit niya sa counter, "Wait," biglang nagsalita ang cashier. "Where did you get that?" Nagulat si Zenia. "From the shelf. I will pay." Lumapit ang manager at nakasimangot. "We're missing an item. And you're the only one who just came in." Parang naniga si Zenia. I didn't take anything. I only have this." Pero hindi sila nakinig. "Check her bag," sabi ng manager. "What? No, you can't just..." "Or we call the police." Napatingin ang ibang tao sa loob ng store. May nagbubulungan. May tumatawa. "Of course. Looks like a helper. Probably stealing." Bulong ng isang babae. Narinig iyon ni Zenia. Parang piniga ang puso niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang bag niya. Walang laman kundi damit at personal na gamit. Tumahimik sandali ang paligid. Pero imbes na humingi ng sorry, tumaas lang ang kilay ng manager. "Just leave." Ganun lang. Parang wala lang nangyari. Pero para kay Zenia, parang nawasak na naman siya. Lumabas siya ng store. Hindi na pinansin ang mga matang nakatingin. Pagdating sa labas, doon siya napahagulgol. Sa isang bus stop, umupo si Zenia. Madilim na ang langit. Ilang ilaw ng poste lang ang nagbibigay liwanag. Malamig ang hangin at dala nito ang amoy ng usok at ulan na paparating. Wala siyang kasama, wala siyang bahay, wala siyang trabaho. Tumingin siya sa salamin ng waiting shed. Bahagyang malinaw ang kanyang reflection. Namumugto ang mata. Gusot ang buhok. Pagod na pagod. "Is this me?" Bulong niya. Hindi niya na makikilala ang sarili niya. Pero sa kabila ng lahat, buhay pa siya at biglang may narinig siyang boses. Isang lalaki sa kabilang kanto. May dalang gitara. Kumakanta. Hindi perpekto ang boses. May mali sa tono. Pero totoo. Ramdam. Napatingin si Zenia. Unti-unti siyang tumayo at lumapit ng konti. Habang nakikinig siya, may kakaibang init na bumabalot sa kanya. Parang may paalala na kahit gaanong kabigat ang mundo, may paraan para magsalita ang puso. Hinawakan niya ang dibdib niya at sa unang pagkakataon mula nang gumuho ang lahat, may maliit na liwanag na muling sumindi. Hindi pa tapos, hindi pa siya tapos. At baka, ito na ang simula ng kaniyang pagbangon. Nice! Gusto ko yung drive ni Zenia dito. Medyo strong girl siya. Let's continue. Malamig pa rin ang hangin sa bus stop ng gabing iyon. Nakaupo si Zenia, yakap ang kanyang bag, habang ang ilaw ng pose ay kumikislap-kislap sa ibabaw niya. Hindi siya sigurado kung saan siya pupunta, pero sigurado siya sa isang bagay. Ayaw niya nang manatili sa ganitong buhay. Ang boses ng street performer kanina ay parang nagising sa kanya. Kung siya, kahit ganun lang ang setup, nakakakanta siya. Bakit ako hindi? Bulong niya sa sarili. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone niya. Binuksan niya ang mga lumang recordings niya. Mga gabing nag-iisa siya sa apartment. Kumakanta, pinakinggan niya ulit. At doon niya napagtanto, hindi lamang ito pangarap. Ito ang totoo niyang sarili.
Bigla niyang napansin ang isang poster sa poste malapit sa kanya. Bahagyang natatabunan ng tape at lumang papel. Star Voice USA Open Auditions. Your voice matters. Napatingin siya ng matagal. Parang tumigil ang mundo. Your voice matters? Napangiti siya. Kahit may luha pa sa kanyang mga mata. Siguro, oras na. Bulong niya. Kinabukasan kahit walang maayos na tulog, naglakad si Xenia papunta sa venue ng audition. Suot niya ang simpleng blouse at jeans. Walang espesyal, pero malinis at maayos. Pagdating niya, sinalubong siya ng mahahabang pila. Iba't ibang tao. May magagandang bihis, may mga dalang gitara, may mga kasamang pamilya. At siya, mag-isa, napahigpit ang hawak niya sa kanyang bag. Anong ginagawa ko dito? Bulong niya, pero hindi siya umalis. Dahil sa unang pagkakataon, pinili niyang lumaban. Sa loob ng audition hall, malamig ang hangin at maliwanag ang ilaw. Amoy ng kape, pabango at konting kaba ang nasa paligid. Tinawag ang pangalan niya. Xenia Cruz! Napalingon siya. Saglit siyang natigilan. Next! Huminga siya ng malalim. Okay, kaya mo to. Pumasok siya sa loob. Sa harap niya ay may 3 judges. Malalakas ang aura. Seryoso ang mga mukha. Hi, introduce yourself? Sabi ng isang judge. Hello, my name is Xenia Cruz. I am from the Philippines. Medyo nanginginig ang boses niya. Halatang may accent. Nagkatinginan ng mga judges. Okay. Malamig na sagot ng isa. Ramdam niya agad. Duda. Napahawak siya sa mic. What will you sing today? I will sing a song that is very close to my heart. Bahagyang natahimik ang kwarto. Whenever you're ready. Sa unang nota pa lang, may nagbago. Ang boses niya ay hindi na nanginginig. Malalim, malinis, puno ng emosyon. Habang kumakanta siya, unti-unting nawala ang kaba. Para bang bumabalik siya sa mga gabing mag-isa siya. Walang humuhusga, walang nakatingin. Tanging siya at ang kaniyang boses. Ang bawat linya ay may kwento. Ang bawat tono ay may sakit at pag-asa. Napatingin ang isang judge. Unti-unting nagbagong ekspresyon nila. Mula sa duda, naging pagtataka, hanggang sa paghanga. Sa huling bahagi ng kanta na papikit si Xenia, inilabas niya lahat. Lahat ng sakit, lahat ng pinagdaanan niya. At nang natapos, tahimik. Walang nagsalita. Parang huminto ang oras. Hanggang sa... Wow! Isa sa mga judge ang unang nagsalita. I didn't expect that. Napaluha si Xenia. Your voice? It tells a story. Dagdag ng isa. Your accent. Sabi ng pangatlong judge. Saglit na tumigil. Napahigpit ang hawak ni Xenia sa mic. It makes you unique. Nanlaki ang mata niya. For me, sabi ng judge. That's your strength. Hindi siya makapagsalita. Congratulations! You're going to the next round. Parang hindi siya makahinga. Thank you. Thank you so much. Paulit-ulit niyang sabi. Umiiyak na. Sa wakas, may naniwala. Yay! Galing! Galing ni Xenia. Nice. Sa writers namin, salamat. Hindi niya nilagyan ng part kung saan kakanta. Otherwise, muntik na mapakanta si Ate Jane. Anyway, tignan natin kung saan mapupunta si Xenia. Paglabas niya ng audition hall, hindi niya alam na may camera na nagre-record ng performance niya. Kinagabihan, kumalat ito online. Filipina teacher wows judges with emotional performance. From being bullied to owning the stage. Her voice gave us chills. Sa isang maliliit na internet cafe kung saan siya pansamantalang tumambay, napansin ng isang tao ang video. Hey, that's you?
Napalingon si Zenia. Pinakita sa kanya ang screen. Nanlaki ang mata niya. Siya yun, kumakanta. At may libo-libong views. Mga comments. Oh, she made me cry. Her accent is beautiful. Don't ever change who you are. She deserves this. Napatakip siya ng bibig. Hindi siya makapaniwala. People like it? Mahina niyang tanong. Tumangong lalaki. They love it. Unti-unting napuno ng init ang dibdib niya. Sa unang pagkakataon, hindi siya tinatawanan. Hinahangaan siya. Lumipas ang mga araw at nagsimula ang journey niya sa Star Voice USA. Bawat araw ay may training, voice coaching, stage presence, performance drills. Hindi madali. Minsan sumasakit ang lalamunan niya. Minsan napapagod siya hanggang sa halos hindi na siya makatayo. May mga pagkakataon din na nagdududa siya sa sarili. Am I really good enough? Tanong niya minsan sa coach. Tinitigan siya nito. Your voice is real. That's something others can't fake. Isang araw, habang nagpa-practice siya sa isang malaking studio, napatingin siya sa salamin. Nakita niya ang sarili niya. Hindi na yung guro na pinagtatawanan, kundi isang artist. Pero may isang bagay na hindi niya binitawan, ang kaniyang accent. May nagsuggest sa kanya minsan. Maybe you should neutralize your accent. It might help your image. Napaisip siya. Pero umiling siya. No, this is me. Ngumiti siya. This is where I came from. Sa bawat practice, mas lalo niyang nakikilala ang sarili niya. Hindi lang bilang singer, kundi bilang isang taong hindi na natatakot ipakita kung sino siya. At na habang tumatagal, mas lalong lumalakas ang boses niya. Hindi lamang sa pagkanta, kundi sa kwento niya. Isang gabi matapos ang mahabang training, lumabas siya ng studio. Malamig ang hangin, tahimik ang paligid. Pero sa loob niya, may bagong lakas. Tumingala siya sa langit. Malayo pa pero malayo na. Bulong niya. At sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Kasama niya na ang kaniyang pangarap at ang boses na minsang ikinahiya. Ngayon, iyon na ang dahilan kung bakit siya unti-unting umangat. Maliwanag ang buong arena. Parang araw sa loob ng isang napakalaking gusali. Kumikinang ang mga ilaw sa kisame. Umiikot, sumasayaw, parang may sariling buhay. Sa backstage, ramdam ang tensyon. May amoy ng make-up, hairspray, at mainit na ilaw na tumatama sa balat. Nakatayo si Zenia sa harap ng salamin. Tahimik, hindi siya gumagalaw. Suot niya ang isang simple ngunit eleganteng puting gown. Walang sobra, walang arte, pero may kakaibang lakas. Parang sinasabi nito, eto ko, totoo. Sa paligid niya abala ang ibang contestants, mga nagvo-vocalize, may mga nagpa-practice ng steps, may kinakabahan. Pero si Zenia, nakatingin lang sa sarili niya. Finals na, bulong niya. Huminga siya ng malalim. Sa loob ng dibdib niya ay parang may bagyo. Kaba, excitement, takot, at pag-asa. Sabay-sabay. Bigla namang may kumatok sa pinto. Zenia, 5 minutes, sabi ng staff. Tumayo siya. Pag-alis ng staff, mali niyang tiningnan ang sarili niya. At sa salamin, hindi niya nakita yung babaeng pinagtatawanan dahil sa accent. Ang nakita niya, isang babae na lumaban. Isang babae na bumangon. Isang babae na may kwento. I feel Zenia. Habang papalapit siya sa stage, mas sumalakas ang sigawan ng audience. Parang alon, papalakas ng papalakas. Ladies and gentlemen, this is the final performance of Zenia Cruz. Sumabog ang palakpakan. Paglabas niya sa stage, tinamaan siya ng matinding ilaw. Saglit siyang nabulag, pero agad siyang nakabawi. Sa harap niya ay libo-libong tao at milyong-milyon nanonood.
Huminga siya. Hinawakan ng mic. Tonight, I will sing a song about where I came from. Sabi niya na may halong accent, pero buo ang loob. Tahimik ang arena. At nagsimula ang music. Sa unang linya pa lang ramdam na agad. Ang kanta ay tungkol sa pag-iwan ng tahanan, sa pagpunta sa ibang bansa, sa pakiramdam na hindi ka kabilang. Habang kumakanta si Xenia, unti-unting bumabalik ang lahat ng alaala. Bakit ako yung naiiyak sa story? Okay. Yung unang araw niya sa classroom, yung mga bulong ng estudyante, yung tawanan sa faculty room, yung pagtanggal sa kanya sa trabaho, yung pagpapalaya sa kanya, yung kahihiyan sa convenience store, yung gabing mag-isa siya sa bus stop. Lahat iyon ay nasa boses niya. Hindi niya pinigilan. Bawat salita, bawat tono, parang sugat na unti-unting nagiging lakas. Napaluha ang ilang tao sa audience. May isang babae sa front row na napahawak sa dibdib. Isang lalaki ang napapikit. Tila may sariling pinagdadaanan. At sa judges, tahimik, nakatingin lang sila. Pasensya na po, medyo emotional si Ate Jane. Alright, let's continue. Habang papalapit sa climax ang kanta, mas lumalakas ang boses ni Xenia. Hindi lamang ito kanta. Ito ay kwento. Ito ay laban. Ito ay buhay niya. Hindi ako mahina dahil sa accent ko. Malakas niyang linya sa bridge ng kanta. Kwento ito, kung saan ako nanggaling. At sa huling nota, ibinuhos niya ang lahat. Ang mahahabang tono, malinaw, malakas, puno ng emosyon. At nang matapos, tahimik, walang gumagalaw. Parang wala pang gustong sirain ang moment. Hanggang sa isang tao ang tumayo. Sumunod ang isa pa. Hanggang sa buong arena. Tumayo, standing ovation. Sigawan, palakpakan, iyakan. Napahawak si Xenia sa dibdib niya. Hindi niya mapigilan ang luha. Pagkatapos ng lahat ng performances, dumating ang pinakahihintay na sandali. Nakatayo ang lahat ng finalists sa stage. Magkakatabi, magkakaiba ang kwento, magkakaiba ng pinanggalingan. Pero isa-isa ang pangarap. Hawak ni Xenia ang kamay niya. Mahigpit. Please, Lord. Bulong niya. Naririnig ang drumroll. Ang host ay nakangiti. Hawak ang envelope. And the winner of Star Voice USA is... Parang huminto ang mundo. Xenia Cruz! Hindi agad gumalaw si Xenia. Parang hindi siya makapaniwala. Xenia, you won! Sigaw ng katabi niya at napatingin siya sa paligid. Sa audience, sa judges, sa confetti na biglang bumuhos mula sa kisame. At doon niya lang na-realize. Totoo, nanalo siya. Napahagulgol siya. Lumuhod siya sa stage, hawak ang mukha niya. Hindi niya mapigilan ng emosyon. Lahat ng sakit, lahat ng hirap, lahat ng pagdududa. Parang sabay-sabay na wala. Lumapit ang host, inabot ang trophy. Congratulations, you are now the voice of this generation. Tinanggap niya iyon. Nanginginig ang kamay. Isa sa judges ang lumapit. You are not just a singer, sabi nito. You are the voice with a story. Sumigaw ang audience. The voice with a story! The voice with a story. Sa gitna ng ilaw, konfeti at sigawan, nakatayo si Xenia. Isang dating guro na pinagtatawanan. Ngayon, isang superstar. Pagkatapos ng competition, parang whirlwind ang lahat.
Sunod-sunod, mabilis, nakakahilo. Sa loob ng isang recording studio, amoy ng bagong equipment at kahoy ang paligid. Nakasuot si Xenia ng headphones, hawak ang mic. Okay, Xenia, let's do another take, sabi ng producer. Tumango siya. Isang linggo pa lang mula nang manalo siya, may record deal na siya. Sa labas ng studio, may mga fans na naghihintay. Xenia, we love you! Your song changed my life. Napangiti siya. Hindi siya sanay, pero natututo siya. Sunod ay interviews. Camera lights, flash, microphones. How does it feel to go from being bullied to being a superstar? Tanong ng interviewer. Napaisip siya. Ngumiti. It still feels unreal, sagot niya. But I think everything happened for a reason. Concerts, malalaking stage, libo-libong tao. Sa bawat kanta, sabay-sabay silang kumakanta. At si Xenia, hindi na nag-iisa. Isang gabi habang nasa loob siya ng kotse, napatingin siya sa labas. At doon nakita niya isang billboard. Malaki, maliwanag, mukha niya. Xenia Cruz live in concert. Nanlaki ang mata niya. Is that me? Bulong niya. Ngumiti ang manager niya. You made it. Tahimik siyang napatingin. Naalala niya ang bus stop. Yung gabing wala siyang matuluyan. Yung pakaramdam na wala na siyang pag-asa. At ngayon, narito na siya. Pero sa kabila ng lahat, hindi niya nakalimutan kung saan siya nanggaling. Hinawakan niya ang dibdib niya. At sa loob niya, pareho pa rin siya. Hindi nagbago, mas lumakas lang. Sa bawat ilaw, sa bawat sigaw ng fans, sa bawat kanta, isang bagay ang malinaw. Ang boses na minsang kinahiya, ngayon ay iyon na ang dahilan kung bakit siya minamahal ng mundo. Maagang umaga, malamig ang simoy ng hangin sa labas ang pamilyar na gusali. Nakatayo si Xenia sa loob ng isang itim na van. Tahimik na nakatanaw sa bintana. Ang paaralan kung saan siya dati nagtatrabaho. Pareho pa rin ang itsura. Ang faded na pintura, ang lumang flagpole, ang ingay ng mga estudyante na nagsisimula pa lamang pumasok. Pero para kay Xenia, iba na ang pakiramdam. Ready, Miss Cruz? Tanong ng direktor. Huminga siya ng malalim. Ready. Pagbukas ng pinto ng van, agad siyang sinalubong ng liwanag ng araw at mga taong abala sa set. Mga camera, ilaw, crew, at ang mga estudyante. Napatigil. Wait, what is that? Xenia Cruz? Biglang nag-ingay ang paligid. OMG, it's her! Siya yung singer! Nagkagulo ang mga estudyante. May tumatakbo palapit. May naglalabas ng cellphone. Ngumiti si Xenia. Medyo nahihiya pero kalmado. Hindi niya inaasahan na babalik siya dito. Hindi bilang guro, kundi bilang artista. Habang naglalakad siya papasok ng campus, bawat hakbang ay may kasamang alaala. Dito siya unang nagturo. Dito siya unang nasaktan. Dito siya unang minaliit. Pero ngayon, hindi na siya yung dating Xenia. Ngayon, huyo na kayo kay Xenia. Char. Sa hallway, naroon pa rin ang parehong amoy. Halo ng papel, lumang kahoy at konting disinfectant. Napahinto siya sandali. Hinawakan niya ang pader. Parang bumalik lahat ng alaala. Pero hindi na siya nasasaktan. Ngumiti siya. Places, everyone! Sigaw ng direktor. Magsisimula na ang shoot. Ang eksena, isang guro na nangangarap. Na unti-unting nahuhusgahan pero bumabangon. Kwento niya, buhay niya. Habang umaarte siya, hindi niya kailangang pilitin dahil totoo ang lahat. Ang lungkot, ang sakit, at ang pagbangon. Sa isang eksena, nakatayo siya sa harap ng classroom. Tulad ng dati, pero ngayon iba na ang tingin ng mga tao sa kanya. May respeto, may paghanga. At sa labas ng frame, may mga matang nakatingin. Mga taong hindi niya inaasahang makikitang muli. Sa may dulo ng hallway nakatayo ang dalawang co-teacher niya dati.
Si Miss Harper and Mr. Collins. Hindi sila mapakali. Tahimik at hindi makagalaw. Hindi makalapit. Nakasuot si Xenia ng eleganteng outfit. Napapalibutan ng staff at bodyguards. Ibang-iba na siya. Hindi na siya yung gurong tahimik lang. Hindi na siya yung madaling maliitin. Napatingin si Xenia. At nagtagpo ang mga mata nila. Saglit lang, pero sapat na. Sa mukha nila kitang-kita ang pagbabago. Wala na yung dating kumpiyansa. Wala na yung lamig. Ang nandoon, hiya at pagsisisi. Parang gusto niyang magsalita, lumapit at humingi ng tawad. Pero hindi siya makagalaw. Para bang may padera sa pagitan nila. Hindi dahil sa bodyguards, kundi dahil sa nakaraan. Nakita naman ni Xenia ang dating principal. Dahan-dahang lumapit si Xenia ng ilang hakbang, hindi masyadong malapit, sapat lang. "Good morning, ma'am," sabi niya, mahinahon at walang galit, walang yabang. Napayuko si Principal Reeves. "I'm proud of you," mahina nitong sabi, halos hindi marinig. Ngumiti naman si Xenia. Simple lang, hindi mapanumbat, hindi mapagmataas. "Thank you," sagot niya. At doon, natapos ang lahat. Walang sigawan, walang paghihigante. Isang katahimikan lang na mas malakas pa sa kahit na anong salita. Matapos ang shoot, kumalat ang balita. Xenia Cruz returns to her old school, from bullied teacher to global star. Sa faculty room, tahimik. Naroon sina Miss Harper at Mr. Collins, nakaupo. Hindi makapagsalita. "Did you see her?" bulong ni Mr. Collins. Tumango si Miss Harper. Hindi siya makatingin sa mata ng iba. Dati, sila ang tumatawa. Sila ang nagmamaliit. Pero ngayon, sila ang tahimik. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Xenia. Lahat napatingin. Parang huminto ang oras. "Hello," bati niya na simple. Pero malakas ang dating. Tumayo si Miss Harper. "Xenia, hindi niya matapos. Ngumiti si Xenia. "I hope the students are doing well," sabi niya. Hindi niya binanggit ang nakaraan. Hindi niya inalala ang sakit. Dahil hindi niya na kailangan. Your voice is amazing," sabi ni Mr. Collins, nahihiya. "Thank you," sagot niya. At doon, naramdaman nila. Hindi siya bumalik para magigante. Bumalik siya bilang patunay. Patunay na mali sila. Pero hindi niya kailangang sabihin yon dahil ang tagumpay niya ay sapat na. Maaliwalas ang umaga pero may kakaibang bigat sa hangin habang bumababa si Xenia mula sa kanyang sasakyan. Nakatayo siya sa harap ng isang pamilyar na gusali. Ang apartment na dati niyang tinitirhan. Pareho pa rin yung lumang pintura, yung hagdan na medyo kalawangin, yung mailbox na sira na ang ilang takip. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya ang dating Xenia na may dalang maleta at luha. Ngayon, dala niya kapangyarihan. Dahan-dahan siyang naglakad papasok. Ramdam niya ang bawat hakbang, parang binabalikan ang bawat sakit na iniwan niya roon. Habang papalapit siya sa admin office, bumalik sa isip niya ang araw na yon. Yung pinto na marahas na binuksan. Yung boses na malamig. Yung mga salitang hindi niya makalimutan. "You don't belong here." Napahinto siya sandali. Huminga ng malalim at nagpatuloy. Pagpasok niya sa opisina, naroon pa rin ang parehong babae sa admin. Nakaupo, may hawak na papel at mukhang abala. Hindi pa nito napapansin si Xenia. "Excuse me," mahinahon niyang sabi tapatingin ng babae. At nanlaki ang mata nito. "Ikaw?" Halatang nagulat. Mula ulo hanggang paa, ibang-iba na si Xenia. Maayos ang bihis, may kumpiyansa sa tindig, at may kakaibang aura na hindi kayang ipaliwanag. Pero kahit na ganoon, may bahid pa rin ng yabang ang babae. "What are you doing here?" Matigas nitong tanong. Ngumiti lamang si Xenia. Hindi pilit, hindi mapanlait. Tahimik lang.
I'm here to check the place. Sagot niya at tumaas ang kilay ng babae. Well, you can't stay here. Mabilis itong sagot. You have a bad record, remember? Late rent. We don't allow tenants like you. Parang walang nagbago. Pareho pa rin ang tono. Pareho pa rin ang pagtingin. Tahimik lamang si Xenia. Tumingin siya sa paligid. Parehong mesa. Parehong upuan. Parehong amoy ng lumang papel. At murang pabango. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang folder sa mesa. Maybe you should check this first. Napakunot ang noon ng babae. Kinuha niya ang folder. Binuksan habang binabasa niya. Unti-unting nagbago ang mukha niya. Mula sa inis, naging pagkalito. Hanggang sa shock. Is this... What is this? Nanginginig niyang tanong. Ngumiti si Xenia, mahinahon. I own this building now. Parang natigil ang oras. Hindi agad nakapagsalita ang babae. Namutla. Boom. You're now the owner? Halos pabulong niyang sabi. Tumango si Xenia. Biglang nawala ang tapang ng babae. Napayuko, hindi makatingin. Yung dating siya na may kontrol, ngayon parang wala nang masabi. Saglit na katahimikan, walang sigawan, walang galit, pero mas mabigat pa sa kahit anong away. Effective today, dagdag ni Xenia. Kalmado ang boses. We will review how tenants are treated here. Napatingin ang babae, may halong takot. Because everyone deserves fairness. Walang paninisi, walang paghihiganti sa salita, pero ramdam ang bigat. Tumalikod si Xenia at naglakad palabas. Hindi niya na kailangang magtagal dahil sapat na. Habang palabas siya ng building, napatingin siya sa paligid. Dito siya umiyak. Dito siya nawalan. Pero ngayon, dito na rin siya bumalik. Hindi para maghigante, kundi para ipakita na hindi siya nasira. Gabi na nang makarating si Xenia sa isang maliit na convenience store. Parehong lugar, parehong ilaw, parehong tunog ng bell sa pintuan. Quick Mart. Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ng malamig na hangin ng aircon at amoy ng instant noodles, kape at lumang sahig. Parang walang nagbago, pero siya ibang-iba na. Sa likod ng counter naroon ang manager. Pagtingin pa lang nito ay nanlaki agad ang mata nito. Parang nakakita ng multo. Ikaw? Mahina nitong sabi. Mukhang Pinoy yata yung manager ng convenience store. Naalala ni Xenia ang araw na yon. Yung pinahiya siya. Yung pinagbintangan siya. Yung tinawag siyang mukhang katulong. Pero ngayon tumahimik lang siya. Lumapit siya sa counter. Hindi nagmamadali. Good evening, sabi niya. Hindi naman makasagot ang manager. I came to see the place. Dagdag ni Xenia. Napansin ng manager ang mga taong nasa labas. Mga staff na nakaayos at may dalang papeles. Anong ibig mong sabihin? Tanong nito. Pinoy nga, nagtatagalog si manager. Ngumiti si Xenia. Inilapag ang isang dokumento sa counter. Maybe you should read that? Kinuha ng manager ang papel. Habang binabasa, unti-unting nanlamig ang mukha nito. You bought this place? Nanginginig niyang tanong. Tumango si Xenia. Yes. Napaatras ang manager. Hindi siya makapaniwala. I don't know. Sabi nito na halatang kinakabahan. Tahimik lang si Xenia. Walang galit sa mukha niya. Walang paninisi. Pero ramdam ang bigat ng presensya niya. Welcome, sabi niya. Isang simpleng salita pero iba ang dating. Yung dating siya na pinahiya, ngayon siya nang may hawak ng lugar. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagbanta, hindi niya inuulit ang ginawa sa kanya. Dahil hindi iyon ang gusto niyang ipakita. Tumalikod siya at naglakad palabas ng store. Habang palabas, napatingin siya sa mga shelves. Naaalala niya ang gabing gutom siya. Pagod, umiiyak. At ngayon, bumalik siya. Hindi para maghigante,
kundi para tapusin ang isang kabanata. Sa loob ng sasakyan ay tahimik si Xenia. Nakatingin sa labas. 2 lugar, 2 sugat. Parehong bahagi ng nakaraan niya. At ngayon, pareho na niyang nabago. Hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng pag-angat. Hinawakan niya ang dibdib niya. Hindi mo ako sinira? Bulong niya sa sarili. At hindi na rin kita kailangang sirain para manalo. Sa labas ay patuloy ang buhay. Mga ilaw, mga tao, mga ingay. Pero sa loob ni Xenia, tahimik, buo, malaya. At doon niya napatunayan, ang pinakamalakas na paghihigante ay ang magtagumpay nang hindi nawawala ang dignidad. Kinagabihan sa isang malaking stage, hawak ni Xenia ang mic. Tahimik ang audience. Nakatingin sa kanya. Alam niyo, panimula niya. Dati, nahihiya ako sa accent ko. May bahagyang tawa sa crowd. Akala ko, kailangan kong baguhin ang sarili ko para tanggapin. Huminga siya. Pero mali pala ako. Tumingin siya sa paligid, sa mga tao, sa mga ilaw. Hindi kahinaan ang accent. Mahinahon pero malinaw ang boses niya. Kwento ito kung saan ka nanggaling. Napaluha ang ilan sa audience. At hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para marating ang pangarap mo. Saglit siyang tumahimik. Huwag nating husgahan ng tao kung nasaan sila ngayon. Dahil hindi natin alam kung gaanong kalayo ang kaya nilang marating. Palakpakan, sigawan, ngumiti si Xenia. At sa wakas, buong-buo na siya. At doon na nga po nagtatapos ang kwento ni Xenia ngayong araw. So sa pananaw ko, if you will ask me, I have like a personal experience similar kay Xenia. Alam niyo po, nung nagsisimula yung Ate Jane channel, naaalala ko may mga comments sa videos na, ano ba yan, Bisaya? Halatang Bisaya si Ate Jane? Well, it's very true. Bisaya naman po talaga ako. Yung pamilya po namin is from Capiz. Yung pamilya ng husband ko is from Cebu. So, and I'm proud to be Bisaya. Ipinagmamalaki ko pong Bisaya ako. So, sana po ay maintindihan ninyo minsan kapag may mga slip of the tongue na mali ng pronunciation. And minsan, yung mga weaknesses na yon, kung titignan mo, para siyang magiging insecurities mo. Pero it doesn't mean na magpapa-allow ka na sirain ka because of that judgment or comments ng iba. Instead, we can use that insecurity to be the fire. Gamitin natin yung kahinaan na yon, i-accept natin, and use it as our strength, gawin nating lakas para magtulak sa atin, to push us to be successful one day. Tsaka avoid na lang din natin yung mag-belittle tayo sa kapwa natin dahil lang sa accent nila o sa way ng pananalita nila. Kasi let's try to be sensitive. I think yun lang yung point ko doon. Anyway, shoutout sa lahat ng mga Bisaya dyan. Paki-comment down below kung meron din kayong mga same experiences. Kasi alam ko, hindi lang ako nag-iisa. Madami din dyan. And mabuhay ang mga Bisaya. Anyway, maraming salamat sa pakikinig nyo sa ating kwento, sa pagsama sa akin ngayong araw. Naway may natutunan kayo. At comment nyo sa baba kung saan kayo at anong oras nyo napakinggan tong story na to. At magkita-kita tayo sa susunod nating storya. Have a nice day, everyone. God bless.
Thank you so much for today. Bye bye.